Guys, mapagpalang gabi po sa iyong lahat. Hindi ko inaasahan, no? Mayroon na naman pong impormasyon na inihatid si kaibigan sa atin. Nandito po si kaibigan. Tungkol po sa lindol, no? Ngayon lang po nila nakita na maghanda po ang mga tao. Hindi na lang po natin pangalanan ang mga lugar kasi sa Pilipinas po itong impormasyon. Kasi kahapon nagpaabot si kaibigan. Mayroon pong magaganap na lindol sa gabi. At nangyari po doon sa Cotabato ngayon. Mayroon pong impormasyon, bago lang po ito nakita nila, kaya alas 7 pa ng gabi ipapaabot po ng ating kaibigan. Kaibigan, good evening. Diyos ko po, ito na. Grabe naman po ito, kaibigan, nakita ninyo. Guys, nalulungkot po ako dahil puro na lang negative o masama ang ating napapaabot sa inyo. Kasi ito naman po talaga ang nakita nila. At nakakaapekto talaga ito ng buhay ng tao. Kaya ito po ang mga ipapaabot natin na dapat po natin na masumpa. Kailangan talaga mapaghandaan po ninyo itong sinabi ng ating kaibigan. Mamayang alas 2 po ng madaling araw, mayroon pong nakita si kaibigan na magkakaroon na naman po ng lindol. Naku kaibigan, asa man nidapita kaibigan, basta maganda po pangalanan. Oo nga, tama din po. Oo, salamat po kaibigan. Sige, hindi na natin pangalanan. Oh, sige. Salamat po. Guys, nagbabala si kaibigan ngayon, no, sa lahat po ng malapit sa dagat. Huwag tayo magpakampanti ha, kasi may nakita si kaibigan. Kanina lang po, ng alas 5 daw nakita nila. Impormasyon. Kasi sa lakas po talaga ang mga radar nila ba. Na mayroon talagang, kaya ipinapaabot po ng ating kaibigan na mayroon pong maganap na lindol mamayang alas 2 or madaling araw. Dahil po sa nakita nila, kasi doon sa Cotabato nangyari, may natumba yung building yata doon, bahay. Kaya natatakot si kaibigan, kaya nagbabala po si kaibigan ngayon na kung maaari, ito po ang gawin po ninyo kaibigan. Oh, sige. Salamat. Sige. Guys, ito ang babala ni kaibigan ngayon sa lahat ng makapanood sa aming video o makapakinig. Mayroon pong gustong ipagawa si kaibigan. Kung mayroon kayong mga misa doon sa inyong bahay, ilalagay po nyo sa kwarto. Kung sakali man matagalan kayo lumabas, huwag na lang, basta kayo sa ilalim ng misa, nakasilong. At wag po kayong magpawala, no? Kailangan tabi ninyo lagi ang flashlight nyo, dahil po ang mga impormasyon ni kaibigan ay hindi naman po ito masama, at hindi po dapat tayo matakot mga idol, dahil ito naman talaga ang magaganap. Huwag tayong matakot kasi wala tayong magagawa kung ito man po ang nakatadhana sa taong ito. Kaya nagbabala po lagi si kaibigan noong 2025, kung kabawat dagdag ng taon, madadagdagan din po ang ating masasagupa. Kaya huwag po nating kalimutan na manalangin. Kaya pasalamat tayo guys na mayroon tayong mga naggagabay, nagga-guide ba sa mga kaibigan natin. Kaya kaibigan, oh, sige. Okay. Guys, kaibigan, yun lang po ang kanyang ipinapaabot. Impormasyon nila ngayon ay sobrang sama ang lagay talaga ng fault line. Hindi na po niya pangalanan kasi napangalanan na po ng ating kaibigan yung mga lugar. Lalo na sa Cebu, mag-ingat po kayo ha. Surigao, mag-ingat.
Sa Cotabato po talaga nakapokus po ang lindol. Medyo hindi talaga maganda itong pangitain ng mga kaibigan. Kaya lagi po kami nagpaalala na wag po kayong mawalan ng flashlight doon sa inyong bahay. Kasi pag niyanig tayo ng lindol na malakas-lakas, mag-brown out talaga yan, mawala talaga yung mga ilaw. Mas inam na mayroon talaga kayong mga flashlight na katabi nyo kung sakali man na nagkaroon po ng lindol o brown out, mayroon tayong madudukot na mga ilaw at pwede pa tayong makalabas sa bahay. Kaya sa lahat po ng mga building dyan, may mga bahay talaga na sobrang mga taas, ano lang, wag lang magpanik kalma lang, mag-ano lang tayo. Kaya nagpaalala kami na ito po ang gawin, na mayroon talagang mga panangga kung sakali man na mga konkreto ang bahay, dahil po ay masama talaga ang epekto ngayon doon sa pagyanig ng lindol sa Cotabato. Kaya nag-emergency kami na nagpaabot.